Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1601. Anong sorpresa? Nataranta ang lahat. Lumabas ka. Pinalakpakan ni Levi ang kanyang mga kamay, at hindi nagtagal, lumabas si Floyd at ang iba pa. Ano? Makakalakad na ba kayong lahat? Teka, nabawi mo na ba ang iyong kapangyarihan? At ang iyong kapangyarihan? Nang makita ang mga pagbabago kay Floyd at sa iba pa, nabigla ang mga Dragonites. Pareho pa rin ba silang grupo ng mga walang kwentang lalaki? Si Floyd at ang iba pa ay tretuhin noon na parang mga hayop na inaakala nilang walang kwenta. Gayunpaman, sila ay talagang nagbago ng malaki sa maikling panahon. Sa daang lalaki, mayroong hindi bababa sa 2 na ang mga kakayahan ay maihahambing sa Northern Demon. Si Floyd ay partikular na malakas na halos maabot niya ang Peking Supreme Class, na naging dahilan para mas mahusay siya kaysa sa Nine Lords. Hindi kalabisan na sabihin na si Floyd at ang iba pa ay tiyak na makakapatay ng isang Supreme Class Fighter ng magkasama. Higit sa lahat, umuunlad pa rin sila. Tagumpay ang plano ng Hidden Dragon. Ito ay mas mahusay kaysa sa naisip namin. Salamat, Crown King. Palagi kang magiging Crown King ng Erudia. Halos mangiyak-ngiyak na ang lahat sa tuwa. Maaari na lumabas at kumilos ng nakapag-iisa ngayon. Ngunit lahat kayo ay mahina pa rin, kaya ang bawat laban na makakaharap ninyo sa hinaharap ay magiging mapanganib. Dapat alam mo kung ano ang gagawin. Dirdiretsong tinuro ni Levi. Natigilan sila. We are weak. Seryoso. Sa katunayan, wala sa mga Dragonites ang mas malakas kaysa kay Floyd at sa iba pang mga lalaki, na lubos na nagpapahusay sa kapangyarihan ni Erudia. Sa paghusga mula sa kasalukuyang estado ng grupo, si Floyd ay magiging isang Supreme Class Fighter, na susundan ng iba pang grupo. Ang pagkakaroon ng walang limitasyong potensyal, tiyak na sila ang magiging gulugad ng Erudia. Matapos bumalik ang mga Dragonites kasama si Floyd at ang iba pa, isang emergency na nagpupulong ang agad na ginanap, at ito ay dinaluhan ng lahat ng mga mandirigma sa Erudia. Nais ng mga Dragonites na ihanda ang kanilang sarili para sa anumang krisis na maaaring mangyari sa hinaharap. Sa mahigpit na pagsasalita, lahat ng pinakamataas na uri ng mandirigma ay independyente at hindi kabilang sa anumang bansa. Kaya naman, hindi kailangang bantayan ni Erudia ang mga dayuhang kaaway kundi pati na rin ang mga Supreme Class Fighters sa bansa. Dapat maging malinaw ang lahat tungkol sa pangako ng mga Diyos, di ba? Sa lalong madaling panahon, hahaharapin natin ang isang hindi pa nagagawang suliranin. Ang kamatayan ay isang maliit na bagay, ngunit ang buong Erudia ay mahuhulog sa purgatorio, ang nakatataas ng tinuro ng mga Dragonites. Naging seryoso ang lahat. May tanong ako, sabi ni Floyd. Sige, Floyd. Napatingin ang lahat kay Floyd. Hindi ba ang layunin ng mga gumawa ng pangako ng mga Diyos na pangalagaan ang kapayapaan sa daigdig at ilayo ang mga tao sa pagdurusa? Hindi ba sila dapat makialam ngayong may sumuwi sa pangako ng mga Diyos? Bakit nasira dahil lang sa isang tao? Ipinahayag ni Floyd ang kanyang mga pagdududa, na ibinahagi ng maraming tao. Ang akala ng lahat ay parang laro ng bata ang pangako ng mga Diyos. Oo, nasira talaga dahil sa isang tao lang. Bakit wala nang pakialam ang mga gumagawa sa pagdurusa ng tao? Iyon ay dahil gusto nilang lumitaw ang isang mundo na may bagong kaayusan. Masyadong matagal na pinigilan ng pangako ng mga Diyos ang mga Supreme Class Fighters, habang ang mundo ay masyadong nagbago. Gusto nilang magkaroon ng bagong mundo. Kaya hindi sila makikialam anuman ang gawin ng mga Supreme Class Fighters. Nagulat ang lahat sa narinig. Ang mga gumagawa ay parang mga pinuno ng mundo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1602. Ang ay hindi maiwasang magtaka tungkol sa mga pagkakakilan ng mga gumagawa dahil ang huli ay maaaring gumawa ng lahat ng pinakamataas na klase ng mga mandirigma na mawala at kahit na may mga lakas na naglalagay sa kaysa sa lahat ng nilalang. At saka, gusto pa nilang magkaroon ng bagong mundo. Sino ba talaga ang mga pinuno na gumawa ng pangako ng mga Diyos? Nobela. Na-curious ang lahat. Hindi ko alam. Walang anumang talaan ng mga ito sa pinakamahiwagang mga file sa Erudia. Walang nakakita at nakipag-ugnayan sa kanila dati. Napabuntong hininga ang lahat. Anong uri ng mga nilalang sila? Pinagmamasdan nila ang buong mundo na parang mga Diyos. Gayunpaman, hindi nila maabot ang mga gumagawa,
Kaya ang nakikita banta ngayon ay ang mga kataas-taasang mandirigma ng klase. Dahil hindi sila nakikibahagi dito, ang mga Supreme Class Fighters ay tiyak na maglalabas ng kaguluhan sa mundo. At saka, tiyak na magkakaroon ng grupo ng mga bansa o puwersang may masamang intensyon na target si Erudia. Dapat tayong maging ganap na handa para sa ating mahirap na kinabukasan. Ang kalaban ay napakalakas, kailangan nating maging handa at manatiling alerto. Ang mga Dragonites pagkatapos ay gumawa ng isang plano upang makipagkompetensya sa pinakamataas na klase ng mga mandirigma pagdating ng oras. Ang mga mandirigma sa Erudia ay nagsimulang magsanay ng husto. Gumamit ang mga Dragonites ng mga gamot kasabay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban at ibang diskarte sa pakikipaglaban na nilikha ni Levi at ng iba't ibang puwersa upang mapataas ang kanilang pagiging aktibo sa labanan. Lalong lumalim ang sitwasyon dahil malapit na talaga ang dilim. Hay, ang tanga talaga natin no. Bakit natin sinira ang Martial Vein ni Levi? Masisiguro kung maayos ang Martial Vein ni Levi, tiyak na magkakaroon ng isa pang Supreme Class Fighter sa Erudia. Hindi natin dapat sirain ang Martial Vein niya. Bakit hindi natin subukan ang ating makakaya na gumawa ng paraan para maayos ang kanyang Martial Vein? Para mabawi niya ang kanyang kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Sige, gawin natin yan. Nang ang mga Dragonites ay gumagawa ng kanilang pagkakamali, ang pamilya ni Levi ay namumuhay sa isang buhay na hindi naiiba sa dati. Ang tanging bagay na nagbago ay ang Forlivie, Zoe at ang iba pa ay bumubuti. Nang ibagsak ni Zoe ang isang pader gamit ang kanyang mga kamay, sa wakas ay naunawaan na nila na isang qualitative leap forward ang ginawa. Hindi nang ahas si Levi na sabihin sa kanila na naging martial arts expert na sila sa takot na hindi nila ito matanggap. Mahirap para sa isang white-collar worker na tanggapin ang katotohanan na bigla siyang naging eksperto sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, nakita nila ang pagsasanay ni Levi bilang isang ehersisyo. Levi, paprotektahan na kita simula ngayon. Hihi. Malugod itong tinanggap ni Zoe, habang sina Mia at Emma naman. Levi, alam namin ang iniisip mo. Gusto mong maging matatag tayo para hindi tayo malagay sa panganib. Narinig ko rin na malaki na ang pinagbago ng panahon ngayon. Maraming dyan, kaya mas mataas na mayroon tayong protektahan ang ating sarili. Sayang hindi ka na pinapayagan ng katawan mo na mag-practice ng martial arts. Ito ang pinakamaraming desisyon na ginawa ng mga Dragonite. Nagkomento si Zoe at ang iba pa. Bilang isang instructor, maaari talaga silang sanayin ni Levi sa mga eksperto sa martial arts. Kung hindi nawasak ang martial vein niya, napakalakas niya sa sarili niya. Ayos lang. Hanggat sinasanay tayong mabuti ni Levi, magiging malakas tayo, at walang makakabuli sa atin. Sabi ni Emma. Tama iyan. Levi, magsasanay ako sa iyo araw-araw. Naikuyom ni Mia ang kanyang mga kamao. Ang lahat ay agad na nag-pump up. Noon, binabantayan sila ni Levi, pero ngayon, gusto na nila siyang bantayan. Lola, nagkakamali po kayo. Si Daddy ang pinakamalakas, sigaw ni Forlivia. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1603. Nagtawanan ang lahat sa sinabi ni Forlivia. Siguradong mahal na mahal niya ang kanyang ama. Sa isang bata, ang kanilang ama ay palaging ang pinakamakapangyarihang tao. Natuwa si Emma at ang iba pa. Sa totoo lang, gustong sabihin ni Levi sa kanila na hindi siya magapi, pero pinipigilan siya. Bilang isang ordinaryong tao, mas ma-motivate niya sila at mas mabilis silang umunlad, na talagang isang magandang bagay. Kaya naman, pinili niyang huwag munang sabihin sa kanila pansamantala. Halos lahat sa Erudia ay naghahanda para sa digmaan. Sa manyeb na kabundukan ng Fair Lake City, nagsimulang kumilos ang mga mandirigma na kasama ni Juan at ng kanyang tropa. Hindi siya nakikinig. Siya ay kasing tigas ng ulo. Malaki. Ginawa niyang casualty ang kanyang sarili sa pangako ng mga Diyos at pinatay ang sarili niyang pamilya. Binalaan ko siya tungkol sa mga tagapamahala na gumawa ng pangako ng mga Diyos. Hindi lang siya nakikinig. Galit na galit, naniwala ang lahat na pinatay ng mga pinuno na nangako sa mga Diyos si Juan at ang kanyang kadugo. Walang inaasahan na si Levi ang gumawa nito. Hindi mangyayari iyon. Ang pagkamatay ni Juan ay isang kahihiyan sa ating angkan. Dahil nabigo siyang maghiganti, gagawin natin ito para sa kanya.
Ngayong nasira ang pangako ng mga Diyos, malaya na tayong makakalibot. Lahat, magtipon. Tumungo sa timog at patayin si Levi Garrison. Mayroong 4 na pangunahing puwersa sa angkan ng Townsend. Si Juan ang pangatlong kapatid. Sa kasalukuyan, ang natitirang 3 puwersa ay nagsanib kamay at nagtungo sa timog. Matapos masira ang pangako ng mga Diyos, ang pinakamataas na klase ng mga mandirigma sa buong mundo ay nangangati na gumawa ng isang bagay, ngunit ang kumilos dito ay ang angkan ng Townsend. Nagtungo sila sa timog kasama ang mga tropa at kataas-taasang mga mandirigma ng klase na higit sa 3 beses na mas malakas kaysa kay Juan. Habang nangako ang angkan ng Townsend na papatayin ang sino mang humahadlang sa kanila, walang pagpipilian ang mga Dragonites kundi hayaan silang makalusot. Kasabay nito, ang mga Supreme Class Fighters sa buong Erudia ay lumabas sa pag-iisa, ngunit hindi sila kasing taas ng profile ng Townsend clan. Sa halip, tahimik silang pumasok sa mundo ng mga ordinaryong tao. Samantala, si Floyd at ang iba pa na namamahala sa Central War Zone ay nabalisa nang makita ang angkan ng Townsend ay patungo sa timog. Hindi nila hinahabol ang ating tagapagligtas, di ba? Ang mga tauhan nila ang sumuwi sa pangako ng mga Diyos. Siguradong hahabulin na nila ang ating tagapagligtas ngayon. Dapat natin silang pigilan. Hindi natin hahayaang saktan nila ang ating tagapagligtas. Desperado ang lahat na pigilan sila. Matapos itong pag-isipan, itinuro ni Floyd, hayaan mo sila. Ha? Nataranta ang lahat. Anong ibig mong sabihin, Floyd? Paano natin mapapanood ang pagharap nila sa ating tagapagligtas? Sumulyap sa karamihan, ipinaliwanag ni Floyd, una sa lahat, hindi natin sila mapipigilan. Kung lalabanan natin sila, mapapatay lang natin ang sarili nating mga tao. Pangalawa, tiyak na may paraan ang ating tagapagligtas para harapin sila. Ha? Ginagawa niya. Natigilan ang lahat. Siguradong hindi siya ordinaryong tao. Hindi naman siguro tayo kayang sanayin ng isang ordinaryong tao. Sigurado akong alam ninyo lahat kung gaano rin kagaling si Evie, di ba? Pinag-isipan ito ng lahat. Higit sa lahat, paano niya nalaman ang peking Supreme Class Fighter last time? Dinala pa niya siya sa training base namin para ipaglaban namin siya. Oh, ang pag-iisip ay nagpapagulo sa lahat. Kaya, sigurado ako na hindi siya isang ordinaryong tao. Sigurado si Floyd tungkol dito. Sa huli, pinayagan ang angkan ng Townsend na dumaan sa gitnang war zone. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1604. Gayunpaman, sinabi agad ni Floyd kay Levi ang tungkol dito. Tiniyak sa kanya ni Levi na aayusin niya ito at hiniling sa kanya na patuloy itong takip. Matapos gawin ni Floyd ang sinabi, itinago ang kinaroroonan ng angkan ng Townsend. Pagkatapos ng nakaraang labanan, si Levi ay may malinaw na ideya ng kanyang sariling lakas, kaya hindi siya natatakot sa angkan ng Townsend. Gayunpaman, nakita niyang kakaiba na may lihim na nagmamatsyag sa kanya at sa kanyang pamilya. Nararamdaman niya na ang taong iyon ay isang Supreme Class Fighter. Ang taong iyon ay patuloy na nanunood lalo na kapag sina Forlivia at iba pa ay nagsasanay. Mukhang interesado rito ang taong iyon, ngunit walang anumang galit, kaya hindi siya napansin ni Levi habang pinagmamasdan ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal, ang angkan ng Townsend ay nakarating sa Northampton at dumiretso sa Levi. 10,000 tao ang kinubkob sa kanya sa pamumuno ni Zedon, Zion at Zeke. Si Juan ay ang ikatlong anak ng angkan ng Townsend. Pinatay mo si Louis, Levi Garrison. Aamin ka ba sa kasalanan mo? Galit na sigaw ni Zedon. Tama iyan. Ginawa ko. Pinatay ko rin ang kanyang ama at 2 kapatid. Inamin ni Levi. Ha? Ikaw? Imposible. Si Juan at ang kanyang kadugo ay nalipol dahil nilabag nila ang pangako ng mga Diyos. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Pinabulaanan ng mga pinuno ng angkan ng Townsend ang pag-aangkin ni Levi. Inihad ni Levi ang kanyang mga kamay. Kailan ako naging tagalikha ng pangako ng mga Diyos? Tama na kalokohan. Nandito kami para patayin ka. Lumapit ang isang binata kay Levi habang nakataas ang kamao. Sigurado ang lahat na si Levi, isang ordinaryong tao, ay mamamatay sa pamamagitan ng kanyang malakas na suntok. Hindi mo mabubuli si Daddy. Isang mabangis na boses ng bata ang narinig na sumisigaw. Isang babae ang biglang sumulpot kay Levi at sinuntok.
Thud. Ang binata mula sa angkan ng Townsend ay napaatras na may dugong lumabas sa kanyang bibig. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa dalaga na nakatitig sa kanya. Upang protektahan ang kanyang ama, naghagis ng suntok si Forlivia na ikinagulat ng lahat sa eksena. Talagang nilabanan niya ang isang manlalaban mula sa angkan ng Townsend sa isang suntok, nobela. Bagamat siya ang pinakamahina sa angkan ng Townsend, siya ay isang manlalaban pa rin, ngunit siya ay binugbog ng isang bata. Hinaplos ni Levi ang ulo ni Forlivia. The best ka talaga, Evie. Naghari ang katahimikan sa lahat. Dumbstruck, walang kurap na nakita kay Forlivia si Zidane at iba pa. Di nakakatakot, pambihirang henyo. Kahit na ang angkan ng Townsend ay maraming mandirigma na nasa Supreme Class at Peking Supreme Class pati na rin mga henyo, hindi pa sila nakakita ng henyo tulad ni Forlivia. Ito ang pinakamalakas na henyo na nakita ko. Kapag kilala na ng iba ang babaeng ito, siguradong magdudulot siya ng sensasyon sa buong mundo. Mag-aaway ang lahat para sa kanya. Isang masasamang ngiti ang sumilay sa mga mukha ni Zidane, Zion, at Zeke habang gusto nilang dalhin si Forlivia palayo upang sanayin siya. Lahat, patayin si Levi Garrison at ibalik ang babaeng ito. Siya ang pag-asa sa kaganapan ng aming angkan sa pagkakaroon ng saligan. Utos ni Zidane na may kasamang Evil Green. Lahat ng mga mandirigma ay kinasuhan sina Levi at Forlivia. Walang sino man ang pinapayagang maglagay ng daliri sa aking alagad. Isang boses ang biglang narinig na sumisigaw. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1605. Natigilan ang lahat sa boses na iyon. At si Levi ang tanging exception. Siya ay binubuo. Dahil alam niyang may tao sa dilim. Isang taong palihim na nagmamatsyag sa kanila. At sa sandaling iyon, sa wakas ay lumitaw sila. Sa katunayan, alam ni Levi kung bakit binabantayan siya ng mga taong ito at ang kanyang pamilya. Nandito sila para sa Forlivia. Matagal na siguro silang interesado sa mga talento ni Evie. Ngayong gustong kunin ng Townsend clan si Forlivia, tiyak na hindi sila sisang-ayon. WHO. Lahat ng tao sa angkan ng Townsend ay biglang napalingon. Ilang figure ang nagpakita sa tuktok ng manor. Nakasuot ng puti, malinis ang ugali nila. At bawat isa sa kanila ay isang Supreme Class Warrior. Thud, thud, thud. Nagsimulang tumunog ang mga yabag mula sa kanilang paligid. 10-10 kabataan ang lumitaw. At lahat sila ay Peking Supreme Class Warriors din. Sa sandaling lumitaw sila, ang ekspresyon ng mga Townsend ay naging malungkot. Malakas ang kutob nila tungkol sa mga kakilakilabot na kakayahan ng mga taong iyon na kalalabas lang. Yung angkan ng Townsend, ha? Kami ay mula sa Wildefield sa Westford, at kami ay may mga mata sa maliit na batang babae na ito. Mas huwag mo siyang pakialaman. Ano? Wildefield sa Westford. Si Zidane at ang kanyang mga tao ay lubos na namangha nang marinig iyon. Ang iba ay hindi pa narinig ang tungkol dito, at gayon din si Levi. Ngunit pamilyar dito ang angkan ng Townsend. Bago pa man ang pangako ng mga Diyos, isa na si Wildefield sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Erodia, na kilala bilang Pinnacle of Westford. Sinasabing mayroon silang daan-daang mandirigma sa Supreme Class. Pagkatapos ng mahabang panahon mula noong nawala si Wildefield, walang ideya ang Townsend kung hanggang saan ang pagsulong ni Wildefield. Ang angkan ng Townsend ay wala sa kanilang liga, at ang Wildefield ay hindi maihahambing. Bukod doon, may iba't ibang ranggo sa loob ng Supreme Class. Sa mundo ng mga dalubhasang mandirigma, may kasabihan tungkol sa makamundong 9 na ranggo ng Supreme Class, kung saan ito ay nahahati sa 9 na magkakaibang ranggo, mula sa unang ranggo hanggang 9 na ranggo. Ang rank 9, syempre, ang pinakahuling ranggo, na siya ring pinakamahirap na makamit. Ito ay tiyak na isang bihirang tanawin. Mayroong maraming mga Supreme Class Warrior sa mundo, ngunit 79% ng mga Supreme Class Warrior na ito ay nasa rank 1. Ang mga nasa itaas ng rank 1 ay hindi karaniwan. Si Zidane ang pinakamahusay na mandirigma sa angkan ng Townsend, at siya ay nasa 3 ranggo. At si Juan na pinatay ni Levi ay nasa rank 2. Ngunit sa Wildefield, mayroong maraming ranggo 3 mandirigma, at ang ilang matatanda ay nasa 4 na ranggo. Pinakamasama sa lahat, mayroon pang ang rank 5 Supreme Class Warriors sa Wildefield. Kaya naman, si Wildefield ay nagkaroon ng isang preeminent footing sa Erodia.
Sila ay top-notch. Ang angkan ng Townsend ay hindi kailanman makakalaban sa kanila. Sa madaling salita, maaaring lipulin ng rank 4 Supreme Class Warrior ang buong angkan ng Townsend. Sa bawat mas mataas na ranggo ng isa na umakyat sa Supreme Class, mas malaki ang kanyang mga kakayahan. At ang bawat ranggo ay magkaibang mundo mula sa susunod. Kaya ang pangalan, ang makamundong siyam na hanay ng Supremo na uri. Sa sandaling marinig ng mga Townsend ang pangalang Wildefield, agad silang nabalisa. Kung hindi sinasadyang nasaktan nila ang kabilang partido, mabubura ang kanilang sarili. Ano? Nakatingin sa kanya si Wildefield. Hindi maitago ni Zidane ang panginginig sa kanyang boses habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tama iyan. Tinitigan na namin ang batang ito bago pa man masira ang pangako ng mga Diyos, nobela. Sa katunayan, tama si Wildefield. Matagal na nilang binabantayan si Forlivia bago iyon. Ang Wildefield ay matatagpuan sa Westford, at sila ay nasa parehong lugar ng Great Family of Westford. Kaya naman, alam nilang mabuti ang lahat ng nangyari sa Great Family of Westford. Lalo na nang lumitaw ang isang batang talento tulad ni Forlivia, siya ay target na nila sa lalong madaling panahon. Dahil nasira ang pangako ng mga Diyos, ang mga matatanda sa Wildefield ay hindi na naghihintay na dumating at panoorin ang Forlivia. Sa kanilang obserbasyon, naramdaman nilang si Forlivia ang pinakamagaling na talento na may pinakadakilang kakayahan sa araw at edad na iyon. Tulad ng plano nilang kunin siya, dumating ang angkan ng Townsend. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1606. Ano, naglakas loob ba kayong mga Townsend na hawakan ang taong interesado kami? Malamig na umungol ang mga tao sa Wildefield. Siyempre hindi. Paano natin magugulo ang isang talento na kinagigiliwan ni Wildefield? Nandito lang kami para maghiganti. Ang taong ito ay pumatay ng isang Townsend. Nandito kami para ipaghiganti siya. Aalis tayo kapag nailabas natin siya. Nilinaw ni Zidane na hindi niya hinahabol si Forlivia. Hindi mo kayang patayin si Daddy. Sabi ni Forlivia sa parang bata na boses. How dare you? Siya ang ama ng bata. Wala ring makakahawak sa kanya. Sigaw ng mga tao sa Wildefield. Binabalaan kita, Townsend. Mula ngayon, ang pamilya ng batang ito ay nasa ilalim ng proteksyon ng Wildefield. Kamatayan ang tanging paraan para sa sino mang sumusubok na saktan sila. Nobela. Napakalaki ng halaga ni Forlivia kaya handa si Wildefield na ipagtanggol ang lahat at lahat ng may kaugnayan sa kanya. Ano? Ang pagmumukha ng mga Townsend ay nagbago ng husto. Kung si Wildefield ang nagbabantay kay Levi, hindi ba ibig sabihin ay hindi na natin may settle ang score na ito? Isinasaalang-alang na sinira ni Juan ang pangako ng mga Diyos at pinalaya tayong lahat, hindi natin itutuloy ang bagay na ito. Kung hindi, lahat kayo ay papatayin ng walang awa. Sa pananakot na iyon mula kay Wildefield, ang angkan ng Townsend ay maaari lamang itong sipsipin. Maliban doon, wala silang pagpipilian. Hoy, habang patuloy kang nagsasagwan dito, nakakalimutan mo na ba na nandito pa ako? Ito ang aking tahanan at aking teritoryo. Sa pagkakataong iyon nagsimula si Levi nang walang pasensya. Agad namang napalingon ang lahat at napatingin kay Levi. Lahat sila ay namangha. How dare a commoner speak among a group of supreme class warriors? Anong walang pakundangan na kaawa-awa? Umalis kayo rito, kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Tinuro ni Levi ang angkan ng Townsend habang sinasabi niya. Ang kanyang tono ay hinihingi, at ito ay nagulat sa lahat ng naroroon, na para bang siya ay talagang nilagyan ng mga kakayahan upang gawin iyon. Tiningnan ni Levi ang lahat mula sa Wildefield at nagpatuloy sa mahinahong tono, pakialis din. Kaya kung sanayin ang aking anak na babae, at hindi namin kailangan pang himasukan ng iba. Natahimik ang karamihan. Sila ay kapansin-pansing nataranta. Hindi ba masyadong reckless at dominante si Levi? Paano niya nalang baliwalain ang Townsend clan at Wildefield? Bakit tulala ka pa dyan? Magwala ka. Ito ay naging pribadong paggamit ng Wildefield, sinimulan ng mga tao ng Wildefield ang pagbabala sa angkan ng Townsend. Umalis. Utos ni Zidane. Ang angkan ng Townsend ay umalis sa isang iglap. Si Floyd mula sa Central War Zone ay binabantayan ang mga sasakyan sa Northampton. Nang makita niyang umalis na ang angkan ng Townsend, sumili ang nakakagaan ng ngiti sa kanyang mukha.
Alam kong magkakaroon ng mga paraan si Master para malaman ito. Ngayon ang kanyang krisis ay nalutas na, at maaari tayong kumulo. Sabi nga, kailangan nating magsumikap. Doon lang tayo makakapag-stand out at makakapagtanggol sa kanya, hindi tulad ngayon. Kuwait. Samantala, kinakaharap ni Levi ang mga tao ng Wildefield. Ang ilang matatanda ng Wildefield ay nauna kay Levi. Sige, pag-usapan natin ang ating bagay ngayon. Narito kami upang ipaalam sa iyo na ang iyong anak na babae ay opisyal na tinanggap bilang isang disipulo ng Wildefield. Ilagay natin ito sa ganitong paraan. Ang kanyang mga talento ay ang pinakamahusay sa lahat ng aming nakita. Gagamitin namin ang lahat ng aming mga mali upang sanayin siya. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Bukod dyan, ang pamilya mo ay nasa pangangalaga din ni Wildefield, diretsong pahayag ng kabilang partido. Lalo na nang makita ng ilang matatanda si Forlivia, lahat sila ay may malawak na ngiti sa kanilang mga mukha. Habang tumitingin sila sa kanya, lalo silang nasisiyahan at nasisiyahan. Iyon ay higit sa lahat dahil ang Forlivia ay labis na mahalaga. Kinailangan ni Wildefield na makipagkarera laban sa oras at kunin si Forlivia bago malaman ng iba ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ng pagsasanay sa Forlivia, maaaring makapagbigay si Wildefield ng isang maalamat na representasyon sa darating, na magiging rank 6 at mas mataas. Hindi ako sang-ayon dito, kaya kung sanayin ang Forlivia ng mag-isa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1607. Mababa ang tingin ni Levi sa mga taong ito. Hindi pa niya narinig ang tungkol kay Wildefield. Nagtiwala lamang siya sa kanyang sarili at sa matandang nasa kulungan. Sino pa ba ang mas magaling sa akin? Hindi. Imposible iyon. Maliban doon, hindi niya sineryoso si Wildefield. Ano? Natigilan ang lahat mula sa Wildefield nang marinig ang sinabi ni Levi. Anong ibig niyang ipahiwatig? Mababa ba ang tingin niya sa amin? Naglakas loob ba ang angkan ng Townsend na murahin tayo? Hindi sila. Paano maglakas loob ang isang karaniwang tao na gumawa ng gayong mapangahas na pananalita? Ang mga matatanda ng Wildefield ay nabigla sa sinabi ni Levi kaya nawalan sila ng mga salita. Ang aking anak na babae ay may mahusay na kakayahan, at iyon ay upang sabihin na ikaw ay may magandang mata. Gayunpaman, sasanayin ko na lang siya. Hindi ako tiwala sa iba, not to mention they're not qualified enough. Sabi ni Levi. Tapat, gayunpaman, ang kanyang mga salita ay labis na nakasakit kay Wildefield. Anong ibig mong sabihin? Si Wildefield ay hindi sapat na karaniwan. Sasabihin ko sa iyo kung ano. Ang gobernador mismo ng Wildefield ang gustong kunin ang iyong anak na babae bilang kanyang disipulo. Isa siyang rank 5 Supreme Class Warrior, at kaya niyang lipulin ang angkan ng Townsend sa isang tibok lang ng puso. Bukod dyan, ang 4 na elder sa Wildefield, na kilala bilang Eminent 4 na mga rank 4 Supreme Class Warrior ay sama-samang sanayin din ang iyong anak. Biglang napalitan ng pin drop na katahimikan ang eksena. Sa sandaling matapos magsalita ang matanda, ang iba pang 10 ng mga mandirigma mula sa Wildefield ay natakot. Nakakakilabot yan. Ito ay simpleng kakilakilabot. Noong una, inakala nilang lahat na si Forlivia ay tatanggapin bilang isang alagad ng isa sa mga matatanda, nobela. Hindi nila alam na ang gobernador mismo ang magiging amo niya. Bukod doon, ang Eminent 4 ay magbibigay din ng kanilang mahusay na kaalaman sa kanya. Itinaya nila ang buong Wildefield sa kinabukasan ng Forlivia. Ito ay magiging isang nakababahalang balita kapag umabot sa pandinig ng iba pang mga mandirigma o puwersa ng Supreme Class. Napakalaking karangalan noon. Sasanayin ni Wildefield ang isang bata sa lahat ng paraan. Ito ay walang alinlangan na phenomenal. Ipinakita lamang nito kung gaano kahanga-hanga si Forlivia. Wala akong pakialam kung ano ang ranggo ng iyong gobernador. Hindi lang siya masama, sabi ni Levi nang walang pag-iingat. Ang lakas ng loob ng mga taong ito na hawakan ang aking anak na babae. Daig ko ang mga buhay na liwanag ng araw sa kanila. Bakit mag-aaksaya ng oras na kausapin siya? Kunin mo na lang ang bata. Sigaw ni Ashley, na pangalawa sa pinakamatanda sa Eminent 4 at kilala na maikli ang ugali. Tama iyan. Bakit tayo nakikipagnegosasyon sa isang karaniwang tao? Tanghali lamang napagtanto ang mga tao ng Wildefield. Kukunin na sana nila si Forlivia. Gayunpaman,
Mahigpit na hinawakan ni Levi si Forlivia sa kanyang mga bisig. Tingnan natin kung sino ang naglakas loob na hawakan siya. Huwag mo akong gawing aksyon. Pinagmasdan ni Levi ang bawat mukha sa harap niya nang walang pakialam. Ginagago mo ba kami, Levi? Nag-background check na kami sa iyo. Tunay ngang makapangyarihan ka noong ikaw ang Crown King. Walang kahit isang ultimate class warrior ang makakalaban mo, ngunit sa oras na iyon, isa ka lang peking supreme class warrior sa karamihan. Hindi mo man lang kami kayang hamanin noon, lalo na ngayon naging commoner ka na. Si Tresta, ang pangatlo sa linya ng Eminent Four ay ngumisi. Maaari mong subukan. Ganti ni Levi. Halika, dalhin mo ang bata. Agad na bilin ni Ashley. Nang maging tense ang sitwasyon, sumugod si Zoe kasama ang isang grupo ng mga tao. Kabilang sa kanila sina Thierry at George. Halos lahat ng miyembro ng konseho ng Great Family of Westford ay dumating. Pagdating nila, lumuhad sila sa harap ng mga tao ng Wildefield. Lumabas na ang lahat ng mga alamat na nakadokumento sa mga sinaunang teksto ng Great Family of Westford ay nagmula sa Wildefield, at karamihan sa mga pamana sa Great Family of Westford ay nagmula rin sa Wildefield. Ang kanilang mga ninuno ay maaaring masubaybayan pabalik sa Wildefield, at ang mga tao ng Wildefield ay sa katunayan ang kanilang mga ninuno. Nang malaman nila na tatanggapin ni Wildefield si Forlivia bilang isang alagad, natuwa ang lahat. Levi, sino ka para tumanggi? Ang katotohanan na si Forlivia ay tinanggap ni Wildefield bilang kanilang mga disipulo ay dapat ang pinakadakilang kaluwalhatian na maaari mong matanggap kailanman. At sa palabas, ikaw at si Zoe ay makikinabang pa rito. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1608. Ang kete sa lipunan ng isang ina ay nangyayari sa kanyang anak. Naiintindihan mo ba ito? Ngayong si Forlivia ay naging pag-asa ng Wildefield, magkakaroon ka rin ng magandang buhay. Magiging bahagi ka rin ng Wildefield ng hindi direkta. Mauunlad ka lang mula dito sa ganoong oras. Kuwit. Nagsalita si Cora at iba pa para kumbansihin siya. Hindi lamang ang mga magulang ni Forlivia, kundi ang lahat ng malalapit at malalayong kamag-anak ay makakasama ng kaluwalhatian at yumayabong sa kanilang buhay. Dahil sa regalo lang ng isang tao, lahat ng tao sa paligid niya ay nagkaroon ng malaking break. Katulad ng noong isang karaniwang tao mula sa nayon ay naging pinakamayamang tao sa mundo, ang buong nayon ay nagkaroon ng mas komportableng pamumuhay. Ang pinagkaiba lang ay ang mga taga-nayon sa katunayan ay mga supreme class warrior sa sitwasyong ito. Kaya naman, kapwa umaasa ang pamilya Lopez at ang dakilang pamilya ng Westford na makapunta si Forlivia sa Wildefield. Sa tingin ko ay mabuti din. Sa totoo lang, karapat-dapat si Forlivia sa isang malaking plataporma para ipakita ang kanyang mga talento. Maging sina Emma at Mia ay pumayag na maging alagad ni Wildefield si Forlivia. Hindi na kailangang sabihin, ang kanilang intensyon ay iba sa iba. Ang iba ay nag-aalala tungkol sa mga kakaiba at kaluwalhatian na kanilang nakikita. Sina Emma at Mia ay biglang alang mula sa pananaw ni Forlivia, at gusto nila ang ngunit para sa kanya. Lumingon si Levi kay Zoe. Pareho din ba kayo ng opinyon? Tumanggaw si Zoe. Oo, hindi ko man kayang makitang umalis si Evie. Nakatadhana siya sa kadakilaan at hindi maaaring maging ordinaryong tao lang. Baka hayaan natin siyang magkaroon ng magandang kinabukasan. Alam kong mayroon kang mahusay na mga kasanayan sa pagtuturo, at ginawa mo kaming umakyat upang maging mga dalubhasang mandirigma sa napakalaking panahon, ngunit ang mga regalo ni Evie ay hindi dapat sayangin kahit kaunti. Ngayong handa na si Wildefield na sanay siya, at ginagamit pa nila ang lahat ng kanilang mga dapat gawin para gawin ito. Sa loob ko, doon dapat si Evie. Ang mga tao ng Wildefield ay natuwa at nasiyahan nang marinig ang salita ni Zoe. Ma'am, buti na lang may matinong tao pa. Tumingin si Ashley kay Levi at ngumisi. Levi, narinig mo ba yon? Kahit na ang iyong asawa ay nagsabi na ang mga regalo ng batang babae na ito ay masasayang sa iyong mga kamay. Gaano ka man kagaling na coach, hindi ka karapat-dapat na maging master niya. Tumingin si Zoe kay Levi na medyo may pagtatalo ang mukha. Sa katunayan, iyon ang ibig niyang sabihin. Naramdaman din ng lahat. Ang lahat ng mga ito ay ang mga opinyon na ang kakayahan ni Forlivia ay masasayang kung siya ay patuloy na sanayin ni Levi. Upang maging mas tumpak,
Ang ibig nilang sabihin ay, ano ang kailangan ng walang pag-asa na tulad mo na makipagkompetensya kay Wildefield? Napaawang ang labi ni Levi. Noong una, hindi niya hahayaang umalis si Forlivia sa kanyang tabi. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang isip niya. Nagpasya siyang hayaan si Forlivia na pumunta sa Wildefield. Una sa lahat, ito ay dahil ang kanyang ina at asawa ay parehong pumayag. Pangalawa, ituturing ni Wildefield si Forlivia bilang isang kayamanan. Magiging maayos na siya at walang kapahamakan doon. Pangatlo, maganda rin na hayaan siyang makakuha ng mas maraming exposure at karanasan. Sige, kung ganoon, ayon sa gusto mo, pero may kondisyon ako. Sabi ni Levi. Kung ang ibang tao ay maglakas loob na ilabas ang kanilang mga kondisyon, papatayin ko sila kaagad. Ngunit para sa kapakanan ng batang babae na ito, papayagan kitang magsabi ng isang kondisyon. Galit na tinitigan ni Ashley si Levi. Ngunit nang lumingon si Ashley kay Forlivia, ang brutal na tingin ay napalitan ng pagiging magiliw. Gusto kong makita ang aking anak tuwing 3 araw. Hindi pwede. Talagang hindi. Gawin ito minsan sa isang taon. 1 beses kada linggo. Kuwait. Matapos ang isang round ng talakayan at negosasyon, nagkasundo ang magkabilang panig. Pinayagan nila si Levi na bisitahin ang Forlivia 1 beses sa 1 buwan. Nakikita kong hindi ka rin masama, at nanay ka rin ni Forlivia. Nagpasya akong tanggapin ka bilang aking alagad. At ikaw din, tiyahin ni Forlivia. Sumama ka na rin sa akin. Babae rin si Tresta, at napansin niya na parehong gifted din sina Zoe at Mia. Kaya naman, gusto niyang gawing mga alagad niya sila. Sa kalaunan, ang 2 babae ay tinanggap bilang kanyang alagad sa pangalan. Hindi na nila kailangang pumunta sa Wildefield, at maaaring magpatuloy sa karaniwang buhay. Ang pagkakaiba lang ay paminsan-minsan ay tinuturuan sila ni Tresta. Levi, isang malaking sorpresa na ang iyong anak, asawa, at maging si Mia ay kinuha bilang alagad ni Wildefield. Nobela. Pero ikaw, pinoprotektahan ka ng isang grupo ng mga babae. Napakawalang hiyang tao. Bagamat malupit ang kanilang mga salita, hindi ito masasagot. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1609. Sinabi ng lahat na ang isang mabuting anak ay nagdala ng karangalan sa kanyang ina. Gayunpaman, walang sino man ang nagsabi ng pareho tungkol sa isang ama hanggang ngayon, at si Levi ang ama na pinag-uusapan. Ang mga babae sa kanyang pamilya ay nakakamit ng mga kilalang katayuan. Sa kasalukuyan, dapat silang kabilang sa mga nangungunang elite sa Erudia at sa mundo. Sa kabilang banda, dapat manatiling walang tao si Levi at kailangang umasa sa kanila para sa proteksyon. Sa makatuwid, siya ay naging isang katatawanan, at lahat ay tumingin sa kanya ng may panunuya. Karamihan sa mga lalaki ay nakakahiya na umasa sa mga babae, kaya ang sinumang lalaki ay magagalit sa ideyang ito. Kaya naman nang makita ng lahat ang malungkot na ekspresyon ni Levi, naisip nila na nalulungkot siya sa kanyang pagiging walang magawa. Walang nakakaalam sa kanila na hindi natatakot si Levi kay Wildefield. Kinabukasan, dumating ang mga tao mula sa Wildefield para kunin si Forlivia. Bago siya umalis ay may palihim siyang binigay kay Levi. Evie, kung nasa panganib ka man, gamitin mo, at pupuntahan kita agad. Laging tandaan ito. Mahigpit na hinawakan ni Forlivia ang bagay at mariing tumanggo. Naalala niya lahat ng sinabi ni Levi sa kanya. Dahil si Forlivia ay isang masunurin at matalinong bata, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Nang magpaalam na sila, pinilit niyang huwag umiyak. Binabalaan kita. Kung ang aking anak na babae ay nagpapalupit sa anumang paraan, lalapit ako at pupuksin kayong lahat. Ako ay isang tao sa aking mga salita. Sabi ni Levi. Si Forlivia ay laman at dugo ni Levi, kaya hindi siya papayag na magdusa ito ng anumang kahihiyan. Samantala, hindi umimik si Zoe, ngunit mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi rin niya gustong mamaltrato si Forlivia sa anumang paraan. Ha. Nagsimulang tumawa ang lahat nang marinig nila si Levi. Hindi sila kailanman nakakita ng isang taong handgal na magbanta sa isang grupo ng mga Supreme Class Fighters. At saka, galing sila sa Wildefield. Sabi niya sisirain niya tayo. Isang madugong biro iyon. Kailangan mong maging isang rank 6 Supreme Class Fighter para makapagsabi ng ganyan.
Ang rank 6 Supreme Class Fighters ay napakabihirang. Hindi sila ordinaryong tao tulad niya. Hindi ba siya masyadong mayabang? Itinuring ng mga tao mula sa Wildefield ang sinabi ni Levi bilang isang biro. Bago pa man ang pangako ng mga Diyos, wala pa silang narinig na sinumang nang ahas na magbanta na lipulin sila. Si For Levi ay isang young master. Pinahahalagahan namin siya at aalagaan namin siyang mabuti. Walang paraan na pagmamaltrato natin siya. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na mangbuli sa kanya. Napangisi si Ashley, nobela. Pagkatapos, umalis sila kasama si For Livia. Gayunpaman, nagbigay din sila ng maraming regalo at ibinigay kay Levi at sa kanyang pamilya. Hindi lamang sila nag-alok ng kanilang proteksyon kundi nag-iiwan din sa kanila ng maraming mahiwagang gamot. Ang mahiwagang gamot na iniregalo nila ay mas malakas kaysa sa mga mula sa 4 na mahusay na pamilya. Mapapabuti nito ang konstitusyon ng isang tao at gumawa ng malaking pagkukumpuni at pagpapahusay sa katawan ng isang tao. Kaya, magiging isang pag-aaksaya na gamitin lamang ito upang pahabain ang habang buhay. Ang mga mahiwagang gamot at mga diskarte sa pakikipaglaban na ito ay mga regalo kay Levi at sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang pamilya Lopez at ang Great Family of Westford ay mabilis na inagaw at hinati sila sa kanilang sarili. Zoe, apprentice ka ni Wildefield, kaya wala kang pagkukulang. Hindi mo na kailangan ang mga ito. Dahil nawasak na ang martial vein ni Levi, hindi na rin niya ito gagamitin. Tulad ng talento ni For Livia, sayang ang pananatili nila sa iyo. Sa makatuwid, si Levi at ang kanyang pamilya ay walang natanggap na anuman. Oy, may iwan man lang para sa biyenan ko, galit na sabi ni Zoe at sinubukang kumuha ng para kay Emma. Dapat pangalagaan ng matandang babae ang kanyang kalusugan. Hindi siya dapat magsasanay sa martial arts. Pagkatapos, kinuha ni Sean at Logan ang natitira sa mga regalo, dahil pareho silang nagsasanay sa martial arts. Nalungkot si Zoe nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1610. Ngayon lahat ng tao sa paligid niya ay nagsasanay sa martial arts. Maging si Sean at ang iba pa ay nagpupuri para sa Supreme Class. Kahit na si Levi ay dating bayani at ang makapangyarihang Diyos ng digmaan, ang kanyang nawasak na martial vein ay nagpapahirap sa kanya sa pagsasanay sa martial arts habang buhay. Ngayon, lahat ng dating nasa ilalim niya ay ipinagmamalaki ang kanilang mga kapangyarihan at sinusubukang ay bully siya. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Ito ay tiyak na isang mapangwasak na dagok sa kanya. Dati siyang makapangyarihan sa lahat. Ang pagkakaiba at pressure na ito ay dapat na mahirap para sa kanya na tiisin. Sapat na para guluhin ang isipan ng sinuman. Habang nasa isip ang mga kaisipang ito, sinubukan ni Zoe na aliwin si Levi at sinabing, huwag mong hayaang abalahin ka sa sinabi nila. Ikaw pa rin ang aking bayani. Ngayon na namin ni Evie ang protektahan ka. Nag-aalala lang ako na baka malungkot si Evie doon. Kung hindi siya masaya, ibabalik ko siya kaagad. Malungkot si Levi dahil umalis si For Livia sa bahay. Parang gumuho ang langit, at parang wala sa lugar ang lahat. Mas naiintindihan ni Zoe ang pakiramdam na iyon kaysa sa iba. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din si Evie. Nag-aalala ako na baka magalit ka at makipag-away sa kanila dahil wala akong makukuhang gamot at pamamaraan para sa inyo ni Inay. Labis na nag-alala si Zoe tungkol doon. Gayunpaman, umiling si Levi at sinabing, hindi natin kailangan ang mga bagay na iyon. Maaari kayong magsanay sa akin ni Inay. Ito ay mas mabisa kaysa sa anumang mahiwagang gamot. Sa totoo lang, hindi maintindihan ni Levi ang mga regalo mula kay Wildefield at naisip na wala silang silbi. Sa ngayon, tinuturuan ni Levi ang kanyang ina at si Zoe ng isang pamamaraan na katulad ng Tai Chi. Hindi nila alam kung gaano kalakas ang pamamaraang ito. Ang prinsipyo ng pamamaraang ito ay upang ihalo ang sarili sa kalikasan. Ito ay magiging isang nakakatakot na puwersa sa pamamagitan ng malalim na pagsasanay. Hindi iyon isang bagay na maaaring dalhin ng anumang mahiwagang gamot. Hindi nagtagal, bumalik sa normal ang buhay maliban sa pagkawala ni For Livia. Naramdaman ng lahat na may kulang. Sa sandaling iyon, mabilis na nagbabago ang mundo. Unti-unting tinanggap ng upper-class society ang pagkakaroon ng supreme class.
Kahit na maraming ordinaryong tao ang nakakaalam tungkol sa kanila. Ang Supreme Class ay parang mga Diyos sa mga alamat sa kanilang mala-Diyos na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi lahat ng Supreme Class ay martial artist. Ang ilan sa kanila ay dalubhasa sa mga mahiwagang pamamaraan tulad ng geomancy at may kapangyarihang suwayan ang mga batas ng langit at baguhin ang kapalaran. Kung sila ay napaka-advanced masters, lahat ay posible para sa kanila. Matapos dumating ang Supreme Class sa mortal na mundo, hindi nangyari ang mga bagay na inaasahan ng mga Dragonites. Akala nila ang Supreme Class ay magdudulot kaagad ng banta sa mortal na mundo. Sa halip, pinananatiling mababa ang profile nila na halos hindi napansin ang kanilang presensya. Naghanap sila ng mga proseso para sa pagsasanay at naghanap ng mga henyo na may malaking potensyal, ngunit hindi sila kailanman nagdulot ng anumang problema. Ito ay pareho sa ibang bansa. Matagal nang pinaghihigpitan ang Supreme Class. Hindi ako naniniwala na wala silang balak. Anong balak nila? Iyan ay higit na dahilan para manatiling magbantay. Wala akong duda na may pinaplano sila kay Erudia. Ang mga Dragonites ay nag-isip-isip sa kanilang sarili. Gayunpaman, mayroon pa tayong oras upang maghanda at harapin ang kanilang banta. Naisip ng mga Dragonites na sila ay maswerte. Ngayon, kailangan nating maghanap ng mga Supreme Class Fighters at hikayatin silang sumali sa hukbo ni Erudia. Kailangan natin silang magbigay ng kanilang lakas sa bansang ito. Oo nga pala, may nahanap ka na ba tungkol sa pagpapagaling ng martial vein ni Levi? Ang lahat ng mga Dragonites ay nag-aalala tungkol dito at umaasa na mababalik ni Levi ang kanyang kapangyarihan. Kung maibabalik niya ang kanyang kapangyarihan, magiging mas makapangyarihan si Erudia. May balita ako. Nakakita kami ng makakapag-ayos ng martial vein ni Levi. Bagamat walang garantiya, kailangan pa rin nating subukan ito. Ang mga miyembro ng konseho ng Dragonites ay tuwang-tuwa. Dalhin mo siya dito dali. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 16:11. Ang taong nag-anunsyo ng balita ay nag-alinlangan sandali at sinabing, gayunpaman, mayroon silang mga kondisyon. Hindi mahalaga kung ano ang mga kondisyon hanggat maaari nilang pagalingin ang martial vein ni Levi. Oo, hindi tayo dapat maglaan ng gastos para sa kanyang paggaling. Ang iba pang mga Dragonites ay sumigaw ng tame time. Mabuti, kung iyon ang kaso, maaaring mayroong isang magandang pagkakataon na gumaling. Ang nakita namin ay isang sinaunang pamilya ng medical elite sa Erudia. Nagtataglay sila ng mala-Diyos na mga sinaunang kasanayang medikal na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Narinig ko na ginawa nila ang isang ordinaryong martial artist sa isang Supreme Class martial artist gamit lamang ang gamot at sinaunang medikal na kasanayan. Napabuntong hininga ang lahat ng marinig iyon. Lumikha sila ng isang Supreme Class martial artist na may lamang sinaunang medikal na kasanayan at mahiwagang gamot. Iyan ay hindi kapanipaniwala. Ang mga Dragonites ay may isa pang ideya. Naisipan nilang kunin ang sinaunang pamilyang ito ng medical elite na lumikha ng mga Supreme Class Fighters para kay Erudia. Kaya naman, agad silang nakipag-ugnayan sa mga Dragonites. Ang sinaunang pamilya ng medical elite ay nagpadala ng isang karanasan na ika-11 elder, si Sonny Washington, upang makipagkita kay Levi kasama ang mga Dragonites. Si Sonny ay isang Supreme Class mismo. Siya ay sikat sa pagiging bihasa sa parehong medikal na kasanayan at martial arts. Sinasabi mo ba na ang kanyang martial vein ay ganap na nawasak? Naging seryoso ang ekspresyon ni Sonny nang marinig ang kalagayan ni Levi. Mahirap bang gumaling? Tanong ng isa sa mga Dragonites. As a general rule, imposibleng ayusin dahil iba ang martial vein sa ibang ugat. Higit pa rito, ito ay nawasak. Mapagaling ko man ito, hindi na ito maibabalik sa dati nitong kalagayan. However, I still need to check him myself to be certain, prangkang sabi ni Sonny. Ang mga ekspresyon ng Dragonites ay naging seryoso. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Northampton. Dahil sina Zoe at Mia ay sumama kay Tresta para sa pagsasanay, tanging si Levi at ang kanyang ina sa bahay. Levi, may magandang balita kami para sa iyo. Dumating ang general ng mga Dragonita at sinabi kay Levi. Nagulat si Levi, bakit kailangan kong pagalingin ang aking martial vein? Matagal na itong nakabawi. Ang sabi ng matanda, kakaunti lang ang makakapagpagaling ng mga nasirang martial veins,
at karamihan sa mga nagsasabing kaya nilang gawin iyon ay mga panloloko. Hindi ko kailangan. Gusto kong maging normal na tao. Agad namang tinanggihan ni Levi ang alok nila. Levi, galit ka pa rin ba sa mga Dragonites? Tanong ng general. Hindi, matagal ko nang nakalimutan. Sabi ni Levi. Dahil hindi ka galit sa amin, maaari mo bang hayaang suriin ka ni Mr. Washington? Tanong ng general. Dahil doon, walang choice si Levi kundi hayaan si Sonny at ang kanyang mga apprentice na suriin siya. Matapos siyang suriin, lumayo si Sonny at ang ilan sa kanyang mga apprentice. Dahil nasa Supreme Class si Sonny, ang soundproofing ay isang piraso ng cake para sa kanya. Kaya, habang usap siya sa kanyang mga apprentice, hindi sila naririnig ng mga ordinaryong tao. Kahit na ang mga nasa Supreme Class ay malamang na walang marinig. Gayunpaman, maririnig siya ni Levi ng malinaw. Masama ito. Ang kanyang Marshall Vane ay ganap na nawala. Oo, baka may magawa tayo kung nasira. Gayunpaman, wala na ang kanyang Marshall Vane. Paano natin ito gagaling? Tumanggaw si Sonny bilang tugon. Oo, tama ka. Kahit ang medical elite ay hindi kayang pagalingin ang isang may nawawalang Marshall Vane. Gayunpaman, kung sasabihin natin sa mga Dragonites ang tungkol dito, wala itong maitutulong sa atin. Ipapahiya pa nito ang sinaunang pamilya ng medical elite, Nobela. Guro, ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tanong ng mga apprentice. Dapat nating ipagpaliban ang pagpapalam sa mga Dragonites tungkol dito. Magsisinungaling tayo at sabihin sa kanila na maaari nating gamutin ang kanyang Marshall Vane, ngunit ang gastos ay mataas. Pagkatapos, maaari nating imungkahi ang ating mga kinakailangan. Sabi ni Sonny. Nagtawanan ang mga apprentice at sinabing, oo, tama ka. Sa ganoong paraan, mas mababayaran tayo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1612. Higit pa rito, maaari naming patuloy na maantala ang aming pananatili. Sabihin lang sa mga Dragonites na bihira ang kondisyon ni Levi, at kailangan niya ng mahabang panahon para gumaling. Hinaplos ni Sonny ang kanyang balbas at ngumiti ng tuso. Samantala, malinaw na narinig ni Levi ang lahat. Hindi man lang mahanap ng lalaking ito kung nasaan ang Marshall Vane ko. Iyon ay dahil noong inayos ng matandang nasa kulungan ang aking Marshall Vane at ginawa itong invisible. Kaya, walang makakaalam kung nasaan ito. Gayunpaman, umiiral pa rin ito. Gayunpaman, hindi ito mahanap ng mga taong ito at plano pa rin nilang magsinungaling sa mga Dragonites para sa personal na pakinabang, Nobela. Nakakahiya talaga sila. Hindi nagtagal, dumating ang mga Dragonite at nagtanong, kumusta ang kalagayan niya. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Sonny. Sumimangot siya ng malalim at nagtanong, maaari ko bang malaman kung gaano siya kahalaga sa iyo? Nagulat ang mga Dragonites sa kanyang tanong at mabilis na sinabi, napakahalaga niya sa amin at sa kinabukasan ni Erudia. Kung ganoon, magkano ang handa mong gastusin para sa kanya? Tanong ni Sonny. Handa kaming magbayad ng kahit ano. Sagot ng The Dragonites. Magandang malaman iyon, nakangiting sabi ni Sonny. Nangangahulugan ito na maaari siyang gumawa ng anumang bagay. Sa totoo lang, mas malala pa ang kalagayan niya kaysa sa inaakala natin. Marami na tayong nakitang klase ng Marshall Vane damage and even destruction, pero walang kasing sama sa kanya, paliwanag ni Sonny. Nataranta agad ang mga Dragonites. Naniwala sila sa lahat ng sinabi ni Sonny. Mayroon bang paraan para pagalingin siya? Nagtanong sila. May isang paraan, ngunit ito ay nangyayari ng marami sa ating pinakamahalagang mahiwagang. Ito ay magiging isang napakalaking gamot para sa amin. Dahil mauubos nito ang panganib, natatakot ako na hindi papayag ang pamilya. Unless, sabi ni Sonny. Ang mga Dragonites ay apurahang nagtanong, maliban kung ano. Maliban na lang kung matutupad mo ang lahat ng kondisyon na nakalista ng sinaunang pamilya ng medical elite. Kung hindi, hindi sila papayag na gamutin natin siya. Sa wakas ay binanggit ni Sonny ang mga kondisyon. Huwag kang mag-alala, Mr. Washington. Ating tutuparin ang anumang kondisyon. Hindi ba't sinabi natin na handa tayong magbayad ng anumang halaga? Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Sonny at ang kanyang mga apprentice sa kanilang swerte. Ang Erudia ay isang malaking bansa na mayaman sa mga likas.
Higit sa lahat, handa ang mga Dragonite na ibigay ang anumang gusto nila. Nang gustong ilista ni Sunny ang mga kondisyon, biglang sinabi ni Levi, "Sandali." Ha! Nagulat ang lahat at napatingin kay Levi. Hindi nila maintindihan kung bakit siya biglang sumulpot. Hindi kailangang gumaling ang Marshall Vane ko. Hindi mo kailangang ilista ang iyong mga kondisyon. Sabi ni Levi. Hindi ito gagawin. Levi, alang-alang sa kinabukasan ni Erodia, dapat gumaling ang Marshall Vane mo. Ang mga Dragonites ay nakiusap sa kanya. Isa silang grupo ng mga manloloko na hindi kayang ayusin ang Marshall Vane ko. Isa pa, nawala na ang Marshall Vane ko. Hindi nila ito mahanap. Napatahimik ang lahat sa nakakagulat na pahayag ni Levi. Nakikinig ba siya sa usapan namin? Napasulyap ang mga apprentice kay Sunny, ngunit umiling ito. Ibig sabihin ngayon lang ay hindi narinig ni Levi ang mga ito, dahil ginamit niya ang kanyang lakas para gumawa ng harang para walang makatakas na ingay. Sa makatuwid, ang isang normal na tao ay walang naririnig. Sino bang may sabi na hindi natin ito mapapagaling? Kami ang sinaunang pamilya ng medical elite. Hindi lang namin mapapagaling ang iyong Marshall Vane, ngunit maaari rin kaming lumikha ng mga Supreme Class Fighters. Dragonites, ano ang kanyang saloobin? Dahil hindi siya naniniwala sa amin, hindi na lang namin siya tretuhin. Si Sunny ay naglalaro ng husto. Gayunpaman, sumigaw si Levi bilang tugon, "Scram!" Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 16:13. Ang mga salita ni Levi ay ipinakilala kay Sunny at sa kumpanya sa maling paraan. Mabuti kung ganoon. Bahala ka. Pero tandaan, nandito lang ako sa imbitasyon nila, at hindi dahil wala na akong magandang gawin. Halika, alis na tayo. Ang bastos na ito ay maaaring magmakaawa kung sakaling magbago ang isip niya. Ang grupo pagkatapos ay umalis sa isang half-nobela. Dahil ang mga Dragonites ay desperado na ibalik ang Marshall Vane ni Levi, alam ng grupo ni Sunny na nasa kanila ang mga ito at hindi sila bibitawan ng ganoon kadali. Sa katunayan, sila ay napatunayang tama halos kaagad nang may lumabas sa kanila mula sa mga Dragonites. Mangyaring huminahon, Ginoong Washington. Wala siyang ibig sabihin na masama dahil ganoon talaga siya. Pakiusap, tulungan mong ayusin ang kanyang Marshall Vane, Mr. Washington. Ang ilang mga Dragonites ay nakiusap ng buong kataim-taiman. Hindi, kailanman ay walang sino mang nagsasalita ng ganoon kawalang galang kay Master. Kung gusto mong maibalik ang Marshall Vane ng munting bastard, kailangan niyang lumuhad at makaawa para dito. Ngumisi ang mga alagad. Tama, ipaluhod mo siya, tapos pag-iisipan ko. Iniwan ito ni Sunny bago siya umalis kasama ang kanyang mga alagad, dahil naiintindihan niya ang pagmamadali ng mga Dragonites. Ang tila isang simpleng kahilingan kay Sunny at sa kanyang mga tagasunod ay isang imposibleng hiling kay Levi na, walang humpay na katapangan o kung hindi man, ay hindi kailanman papayag na gawin ang anumang bagay na nagpapakita ng kanyang pagpapahiya sa kanyang sarili. Bumalik sa manor. Ano bang nangyayari sa iyo, Levi? Lahat kami ay nagsisikap na gawin kung ano ang pinakamainam para sa iyo, kaya bakit kailangan mong pumutok sa iyong tuktok at tiktikan si Mr. Washington? Ang mga miyembro ng konseho ng mga Dragonites ay nananangis. I appreciate all of your good intentions, but those guys are a bunch of frauds na hindi man lang nabasa ang Marshall Vane ko. Sinasabi lang nila na kaya nilang pagalingin ito para makonsensya lang sila. Halatang walang nabili sa paliwanag ni Levi, lalo na pagkatapos niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa narinig niyang palitan sa loob ng grupo ni Sunny. Kailangan mong ayusin ang ugali mo, Levi. Tingnan mo na lang kung paano mo nagalit si Mr. Washington. Ngayon gusto mong lumuhad at magmakaawa bago sila pumayag na ayusin ang Marshall Vane mo, na alam nating lahat na hindi mo gagawin kailanman. Ang tahimik na galit na mga Dragonites ay bumantong hininga bago sila lumabas. Dahil alam nilang hindi yuyuko si Levi sa sinuman, kailangan nilang humanap ng ibang paraan para mahikayat si Sunny. Ang paghanga ng mga Dragonites sa mga hinihingi ng lalaking iyon ay nagulat kay Levi, na nakatitiyak na ang kanyang sariling Marshall Vane ay hindi nangyari ng pagpapagaling at naisip na ang huckster na iyon ay wala rin kung ano ang kinakailangan upang magawa ang trabaho. Sa ibang lugar,
Umiikot ang isip ni Sunny nang malaman niyang hindi magmamalimo si Levi at gumamit ng mga Dragonites ng ibang paraan para masiguro ang kanyang mga serbisyo. Kaya't siya ay tumingin upang i-drag ang proseso habang ito ay naging mas pinahaba, lalo na silang tumayo upang makakuha. Mabilis na lumipas ang 1 buwan at oras na para bisitahin ni Levi ang Forlivia. Kaya naman, agad siyang nagsimula para sa Wildefield sa piling nina Zoe at Mia na mismong mga informal na estudyante ng Tresta at alam ang ruta. Ang Wildefield ay isang sinaunang lungsod na matatagpuan sa gitna ng kagubatan ng kawayan sa loob ng Westford na hindi mapupuntahan ng walang gabay. Ito ay dahil ang lungsod ay napapaligiran ng mga bitag at mga pormasayon na magiging sanhi ng pagkaligaw ng isa mula rito sakaling may makalapit. Si Wildefield ay talagang abala nang dumating sila, at marami ang nagsimulang dumaan sa paligid nang makita sina Zoe at Mia. Ang pambihirang kagandahan at talento ng dalawa ay naging dahilan upang sila ay tanyag na tanyag sa mga lalaki rito, at kung hindi dahil sa kaalaman na si Zoe ay kasal, maaaring natagpuan niya ang kanyang sarili na hinahabol ng higit sa ilang potensyal na manliligaw. Ano ang ginagawa ng isang napakaganda at may epekto ng iyong sarili sa isang ordinaryong tao na tulad niya, Zoe? Natahimik ang mga tao habang ang mga tingin nila ay sama-samang napunta kay Levi pagkatapos ng mga mapang-abusong pananalita na iyon. Manahimik ka, kung hindi, puputulan ko ang mga labi sa susunod na tatakbo sa kanyang bibig. Biglang sumigaw si Levi. Kabanata 16:14. Sa pagpapahalaga ni Levi, ang mga disipulong ito ni Wildefield ay mga brats na basa pa sa likod ng tenga. Matapang napatulan si Zoe. Ang abdo nila. Para sa kanya, ang Wildefield ay isang lugar na maaari niyang i-level sa isang tibok ng puso, kaya wala siyang pakialam sa mga maliliit na punk na ito. Nagulat ang lahat, pati sina Zoe at Mia, dahil sa sobrang sigaw ni Levi. Karaniwang sinusundan ng kaguluhan ang temperamental na si Levi sa lahat ng dako, ngunit ito ay isang lugar na puno ng makapangyarihang mga mandirigma na lahat ay may pumatay sa loob ng isang kisap mata, na karaniwang wala talagang mapapala para sa isang regular na ngayon, tao tulad ni Levi sa pamamagitan ng pag-uugali ng napakabaliw, dito. Ano, paninindigan ba natin ang gayong mga kalokohan mula sa isang tulad niya sa Wildefield? Ang ilang mga individual ay nagsimulang lumipat kay Levi. Hindi mo ba sinabi na pupunitin mo ang labi ko? Isama mo na yan, sabi nung nanunuya sa kanya kanina. Pigilan mo ang iyong sarili, Levi. Tandaan mo kung nasaan ka. Babala ni Zoe at Mia. Bubusan ko na ang bibig ko, ano ang gagawin mo? Sinasayang lang ng asawa mo ang buhay niya sa isang walang kwentang katulad mo na talagang hindi bagay sa kanya. Dapat hiwalayan ka na niya at may kasamang iba. Nagpatuloy ang lalaking iyon. Smack! Sa sumunod na iglap, ang nakataas na palad ni Levi ay dumampi sa mukha ng lalaki na may malutong na umalangaw-ngaw sa malayo. Lahat ng tao sa paligid ay natigilan dahil walang inaasahan na si Levi ay talagang hahampasin ang sinuman at may kapangyarihang lumampas sa kakayahan ng sinumang ordinaryong tao. Ano, ang lakas ng loob mo. Hinihingi mo talaga. Gagantay na sana ang nataman na si Guy Lebon nang umalangaw-ngaw ang boses ng isang bata. Daddy. Sa ilang paglukso, humarap si Forlivia kay Levi at yamakap sa kanya. Nabalot ng katahimikan ang hangin habang nagtataka namang binawi ni Guy ang kanyang kamay, nobela. Hindi siya natatakot kina Levi, Zoe o Mia, ngunit ang batang ito ay isang taong nagbigay sa kanya ng pagkabalisa, o dapat bang sabihin na tulad ng natitirang bahagi ng Wildefield, kailangan niyang magpakita ng paggalang sa munting babaeng ito na nasisiyahan sa pabor ng mga Panginoon ng sinaunang lungsod. Ang lahat ay sumabay sa kanya sa bawat kapritsyo dahil natatakot silang mapunta sa kanyang maling panig, kaya kung ang kanyang ama ay bugbugin o patayin, tiyak na may impyerno na babayaran. Napahigpit ang mga daliri ni Guy sa kanilang sarili at pinandilatan niya si Levi na namumula ang mga mata. Hindi ko ito makakalimutan. Maghintay ka. Bakit maghintay? Dito na lang natin tapusin ito. Sabi ni Levi sabay smirk. Sa dami ng gustong makaganti ni Guy, pinigilan niya ang kanyang sarili pagkatapos na sumumulyap kay Forlivia. Ikaw ay lubos na nakahiga sa lahat ng mga lalaki, na kailangang umasa sa proteksyon ng isang batang babae sa iyong edad. Kung ako sa iyo, noontog ko na sana ang ulo ko sa pader at pinatay ko ang sarili ko. Iyon ang pumukaw sa kanilang mahinang bulungan sa pagitan ng mga nanonood.
Ang kahinaan sa mga lalaki ay nakasimangot sa mundong ito na kumakain ng aso, kaya ang mga naninirahan dito ay lalo na humahamak kay Levi, natukoy nilang umaasa sa kanyang asawa pati na rin sa kanyang sariling anak na babae. Sa kanilang pagpapahalaga, siya ay nagkasala sa mismong bagay na hindi dapat kasalanan ng sinumang marangal na Ginoo. Huwag mong sabihin yan sa daddy ko. Paano kung ang aking mommy at ang aking sarili ay protektahan siya? Nakapout na sabi ni Forlivia habang naka-eyeball sa paligid. Nakakailang biro ng isang lalaki, kailangang matakot sa likod ng isang maliit na bata. Hindi mo dapat ipakita ang iyong mukha sa publiko kung mayroon kang anumang pagmamataas na natitira sa iyo. Oo, baka mabuti pa sa sarili mo. Huwag na ang mga lalaki, kahit ang babaeng tulad ko ay hindi kayang sikmurain ito. Naging gulo ang mga pangyayari dahil hindi maiwasan ng lahat na mag-ambag sa kalokohan kapag naharap sa eksenang ito. Katahimikan. At bumalik sa inyong mga tahanan, kayong lahat. Dumating ang isang dumadagandong na dagandong mula sa kabila ng abot tanaw. Ito ay ang gobernador. Nandito na ang gobernador. Habang ang mga tao ay nagkalat na parang mga daga sa harap ng isang pusa, si Forlivia ay nasa sabik na sinabi, "Halika, Daddy. Nandito si Mr. Fairclough. Hayaan mong dalhin kita sa kanya." Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 16:15. Sige. At sumunod si Levi sa kanya dahil medyo curious siya tungkol sa pinuno ng Wildefield, at sa paghusga mula sa kilos ni Forlivia, madaling makita kung gaano siya naninirahan dito ngayon. Si Levi ay pinamunuan ni Forlivia sa isang lumang gusali na malalim sa mga ipinagbabawal na bakuran sa loob ng lungsod, ang lugar kung saan ang gobernador, ang Eminent Four, at ang iba pang miyembro ng konseho ay nagpapatakbo. Ginoo Fairclough, Mr. Fairclough, ito ang daddy ko, bulalas ni Forlivia. Sa harap nila ay nakatayo ang isang matayog na silhwete ng isang charismatic na lalaki sa edad na 30s, na natatakpan ng isang all-white ensemble. Sa isang makisig na mukha at isang magiliw na ngiti, siya ay tulad ng isang matalino sa gitna ng mga karaniwang tao, ngunit walang sino man ang maaaring maisip kung paano ang tila ordinaryong taong ito ay posibleng makaligtas kahit nasa armas nuclear. Evie. Tinapik-tapik ni Avery Fairclough si Forlivia sa kanyang maliit na ulo bago niya itinuring si Levi ng may kahigpitan at pagiging makapangyarihan na katulad ng isang walang kamatayang nangingibabaw sa mundo na umaambang sa isang bog, nobela. Ang daming naging totoo. Si Avery ay isang rank 5 fighter ng supreme class na hindi tinatablan ng mga bala at kahit nuclear weaponry, na ginagawa siyang literal na maladyos sa karaniwang tao. Ikaw ba ang ama ni Evie? Walang emosyong tanong ni Avery. Ako ay. Sa sorpresa ni Avery, natuklasan niya ang isang makapangyarihang presensya sa loob ng ordinaryong ito na nagagawang makipag-ugnayan sa kanya ng harapan at walang kaunting pahiwatig ng pangamba. Nabalitaan ko na tinuturuan mo si Evie noon. Nagpatuloy si Avery sa medyo sama ng loob. Tama iyan. Buti na lang nasa tabi ko si Evie, pero ang lola at nanay ng bata ay parehong nagnanais na makalabas siya para sa mas maraming exposure. Kung hindi ako pumayag, hindi ka magiging angkop na turuan siya. Seryosong sabi ni Levi. Nagalit iyon kay Avery at sa lahat ng miyembro ng konseho sa loob ng Wildefield. Iminumungkahi na si Avery Fairclough, ang gobernador ng Wildefield, ay hindi nakikita. Isang rank 5 fighter ng supreme class, hindi karapat-dapat magturo. Wala na ba sa isip si Levi Garrison? Hindi ba ang magsasaka na ito ay nahihiya sa kanyang sariling kabulastugan? Ano bang pinagsasasabi mo, Levi? Huwag mong isipin na ang pagiging ama ni Evie ay nagbibigay sa iyo ng karapatan na magsalita kahit anong gusto mo. Hindi ito magiging maganda para sa iyo kung subukan mong itulak ang iyong kapalaran. Bilisan mo at humingi ng tawad kay gobernador. Agad na hinimok ng mga konsehal. Maaaring mapanlin lang ang mga hitsura, at sa ilalim ng banayad na panlabas na anyo ni Avery ay mayroong isang halimaw na mahilig sa dugo na papatay sa isang drop ng isang sombrero. Iskor ng mga buhay, marahil sa 10,000 ay namatay na sa kanyang mga kamay. Tinaguriang Revenant, ang mga naninirahan sa Wildefield ay umiwas sa kanya hanggang sa pinakamalayo na posible, at iyon ang nagpapaliwanag kung bakit tumakas ang mga nangungulit kay Levi bago marinig ang kanyang boses.
Ang tanging dahilan kung bakit magpapakita si Avery ng gayong mabait na disposisyon ay sa pagsasaalang-alang sa napakagaling na Forlivia na itinuring niyang isang kayamanan. Dahil sa maraming alamat na nakapaligid kay Gobernador, nagmadali sina Zoe at Mia na payuhan si Levi, "Bilasan mo at humingi ng tawad, Levi. Walang magandang ugali ang Gobernador. Ito ay ibang mundo kumpara sa ordinaryong tao, o masasabing, walang mga batas na gumagana dito maliban sa Gobernador mismo. Kung ang lalaki ay nagpasya na kitilin ang buhay ng isang tao, walang anumang makahahadlang sa kanyang paraan, kaya't ang dalawang babae ay seryosong nag-aalala tungkol sa kung paano maaaring masaktan ng matigas na ugali ni Levi ang Gobernador. Hindi natuwa si Levi sa narinig. Bakit ko naman aalalahanan ang sama ng loob niya? Ito ay isang katotohanan na siya ay hindi lamang hanggang sa scratch. Sabi ni Levi. Isang maririnig na hingal ang narinig mula sa mga nagmasid. Ganon ba talaga siya katapang? Sinasabi mo ba sa akin na hindi ako sapat? Ang boses ni Avery ay naging kapansin-pansing malamig, tulad ng mga hangin mula sa impyerno. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 16:16. Ang temperatura sa nakapaligid na hangin ay tumaas ng husto kaya't ang lahat ay nanginginig. Malungkot silang tumingin kay Levi, nag-aalala sa kanyang kapalaran, at sa kanilang kakilakilabot, si Levi ay patuloy na naging makulit. Oo, iyon nga ang sinabi ko. Na hindi ako karapat-dapat magturo. Tumaas ang inflection ni Avery hanggang sa tumunog ito na parang kumukulog na kulog na nagbabadyang mapunit ang kalangitan. Dumagundong. Ang lupa ay nagsimulang manginig at ang buong Wildefield ay nakikinig sa tabi nito, na iniwan ang lahat sa estado ng disoryentasyon. Kaluskos. Ang mas nakakatakot ay walang anumang enerhiya na nagmula sa katawan ni Avery, na kumalat sa bawat direksyon at pinunit ang nakikitang makakapal na mga halaman ng kagubatan ng kawayan sa paligid ng Wildefield. Ang saklaw ng impluwensya nito ay patuloy na lumalawak hanggang sa 10 milya ng kagubatan sa paligid ay naging patag. Hindi lamang iyon, ang kalangitan ng Wildefield ay pinaitim ng mga gumugulong na madilim na ulap at isang bagyo ang gumalaw sa bingit. Parehong natulala sina Zoe at Mia. Kahit na nagsimula na maunawaan nila ang martial arts, hindi pa nila nasaksihan ang kahangahangang lakas ng isang rank 5 Supreme Class Fighter. Kung kaya niyang baguhin ang lagay ng panahon sa pamamagitan ng kanyang aura lamang, hindi maarak kung ano ang mangyayari kung siya ay pumasok sa aksyon. Dumagundong. Mabilis na umalangaw-ngaw ang kanyang palad, si Avery ay nagdulot ng isang unos sa paligid nito na lumakas, na nagpapadala ng mga malalakas na hangin na umaagos sa bawat direksyon at nagbabantang hihilahin ang lahat pataas at papunta sa ere. Lumakas ang bagyo hanggang sa tila nilalamon nito sa buong Wildefield. Ngayon, qualified na ba ako? Hinarap ni Avery si Levi habang minamanipula niya ang lahat ng ito sa isang pagpapakita ng puwersa para lamang ipakita ang kanyang sariling galing. Naningkit ang mga mata ni Levi, ngunit nanatili siyang hindi nagpatinag. Nang sisigat na sana siya, umalangaw-ngaw ang boses ni Forlivia, "Mr. Fairclough, tatay." Ang matalinong bata ay natatakot na ang kanyang ama at amo ay mag-away. Evie, sabay na sagot ng dalawang lalaki habang binawi ni Avery ang kanyang kapangyarihan. Hindi masyadong masama ngayon, ngunit mabilis na lumaki si Evie, kaya aalisin ko siya sa loob ng ilang buwan. Hindi mo na siya matuturuan, baka masira mo ang kanyang talento. Pagkatapos ay binuhat ni Levi si Forlivia sa kanyang sariling mga bisig at tumalikod para umalis. Ang kabastusan. Ang natitirang mga alagad ni Avery ay lalaking positibong nagalit sa ordinaryong ito na nangahas na pukawin ang kanilang mataas na guro, at ang ilan sa kanila ay nagkimkim ng udyok na patayin si Levi. Hindi na kailangang ipagtanggol ang lahat sa isang tao lang. Kinawayan sila ni Avery nang walang pakialam. Ang lahat ay nagulat sa kanilang Panginoon kung saan ang pagkitol ng buhay ng isang tao ay walang pinagkaiba sa pagtatanggal ng langgam, dahil kumikilos siya nang wala sa pagkatao. Sa huli, nagpasya siyang tiisin ito alang-alang kay Forlivia. Ngunit Mr. Fairclough, paano namin mapapanatili ang aming dignidad sa Wildefield kapag tinutuya niya kami ng ganito? Ang pinakamatandang disipulo ni Avery, si Helios Ginger, ay pinadalhan ng backhand bago siya matapos. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin kung ano ang gagawin? Dumating ang malamig na boses ni Avery. Hindi ako manggahas, Mr.
Fairclough. Napaluhod si Helios bago niya pinunasan ang dugo sa gilid ng labi niya gamit ang mga kamao at galit sa mga mata. Nobela. Dati, siya ay malawak na kilala bilang pinakamaliwanag na talento sa Wildefield at iginagalang sa buong lungsod bilang pinakamamahal na senior na alagad ni Avery. Nagbago iyon sa pagdating ng masungit na munting Forlivia, na umakay sa atensyon ng lahat at naging dahilan upang hindi siya mapansin at ngayon ay binugbog pa ng kanyang sariling amo. Hindi. Akin si Wildefield, at hindi ko ito kukunin ng mapanghimasok na bata. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 16-17. Nagkaroon ng mapanganib at nakamamatay na kidlat sa mga mata ni Helio. Ang pagdating ni Forlivia ay malubhang nakaapekto sa kanyang tangkad sa Wildefield. Helios, halika. Tinulungan siyang tumayo ng ilan sa mga kapwa niya alagad. Hindi ako makapaniwala na matatalo ka ni Master sa isang ordinaryong tao. Nataranta ang lahat. Mula nang dumating si Forlivia, lahat sila ay nawalan ng pabor. Hindi man lang sila ginabayan ni Avery. Helios, hindi maaaring manatili ang brat na ito sa Wildefield. Kung hindi, mawawala sa atin ang lahat. Bulalas ng isa sa kanila. Eksakto. Hindi siya maaaring manatili. Nagkasundo ang lahat. Lahat tama. Alisin na natin siya. Napasinghap ng mariin si Helios. Samantala, kasama ni Forlivia si Levi. Natuwa ang huli nang makitang lumaki at tumanda si Forlivia. Mukhang masaya rin siya dito. Minsan, pinakamainam na hayaan si Forlivia na maranasan ang buhay ng mag-isa. Ang pagbibigay sa kanya ng puwang na kailangan niya ay makakatulong sa kanyang paglaki bilang tao. Forlivia, kung hindi ka masaya o nasa panganib, kailangan mong ipaalam sa akin kaagad. Pupunta ako sayo, Nobela. Pagkatapos, nagbigay siya ng isang maliit na aparato sa babae upang magamit kapag ito ay tumulong. Ito ay isang maliit na tilad na maaaring ipasok sa katawan ng isang tao. Malaman ni Levi na kailangan niya hanggat ay activate ni Forlivia ang chip. Maaari pa nitong i-ping ang kanyang eksaktong lokasyon. Mabilis nilang inayos ang chip gamit ang telepono ni Levi. Na-detect nito ang chip at agad na naping ang kanyang lokasyon sa kanya. Ang mag-ama ay tumambay ng kalahating araw. Maraming nakikita sa kanila habang ginagawa nila iyon. Gayunpaman, hindi naabala si Levi. Batid niya na may target sa kanyang likuran nang makarating siya sa Wildefield. Gayunpaman, hindi niya alam ang mga ito ay mga tauhan ni Helios. Abala sila sa pag-uusap kung paano mapupuksa si Forlivia. Kung papatayin natin siya ng ganoon, ibabalik ito sa atin ni Master. Sumimangot si Helios at nagtaka ng malakas, paano kung kumuha tayo ng isang tao? May nanunuya, sa mundo ng mga martial artist, ito ay tungkol sa kaligtasan ng pinakamatibay. Walang kamag-anak na pinag-uusapan. Lahat sila ay cold-blooded at walang awa. Walang makakaramdam ng kasalanan sa pagpatay sa isang bata. Hindi. Mas mabuti kung hindi ito matutunton sa atin. Kapag nalaman ni Master na ginawa natin ito, hindi niya tayo patatawarin. Umiling si Helios. Ang iba ay tumingin sa kanya at nagtanong, may ideya ka ba? Ngumiti siya. Oo, maghintay at tingnan. Dumating ang gabi. Sinabi ni Forlivia sa kanyang ama, Daddy, oras na para sa pagsasanay. Kailangan ko nang umalis. Lahat tama. Maging mabuting babae ka. Hindi kinaya ni Levi na makipaghiwalay sa kanyang anak. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang umalis. Ang susunod nilang pagkikita ay isang buwan mamaya. Nakaugat sa lupa si Levi habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nawala sa kanyang liwanag ng paningin. Kamukha niya ang sinumang magulang na nagpaaral sa kanyang anak. Isang ama lang ang makakaintindi sa kanyang nararamdaman. Halika, masaya si Forlivia. Babalik kami sa isang buwan. Inalo siya ni Zoe at tinapik-tapik sa likod. Napansin niyang nangingilid ang luha sa mga mata nito at nagpatuloy, sisiguraduhin kong hindi mabubuli si Forlivia dito. Bumantong hininga si Levi. Okay, alam kong mayroon kang hindi nagkakamali na paraan. Dapat bumalik ka na rin. Nag-aalala si Zoe na malalagay sa panganib si Levi kung nanatili siya ng matagal. Kaya naman, umalis ang lalaki sa Wildefield at nagtungo sa Northampton. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang maraming mandirigma ng Supreme Class. Dati, pambihira ang mga manlalaban na ito. Ngayon, nasa lahat sila.
Ang mga Dragonites ay nagre-recruit ng mga mandirigmang ito. Marami sa kanila ang handang magtrabaho para sa mga Dragonites. Gayunpaman, ito ay dumating sa isang mataas na halaga. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1618. Ang mga Dragonites ay malalim din sa mga talakayan sa sinaunang pamilya ng medical elite. Napag-usapan nila ang tungkol sa muling pagbuhay sa bloodline ni Levi, pati na rin ang pagkuha ng pamilya upang tulungan si Erudia sa pag-aayos ng mga Supreme Class Fighters. Walang sino man ang makakatakas sa tukso ng gayong tila kamangha-manghang mga mata. Marami ang kusang isakripisyo ang kanilang buhay hanggat ang mga kondisyon ay sapat na kaakit-akit. Kahit na ang Supreme Class Fighters ay handang gawin ito. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga sundalo kay Erudia ay naghahanda na rin ng mga bagong armas. Ang mga sandata na ito ay mas advanced sa teknolohiya at kayang talunin ang napakalakas na martial artist. Bagamat may mga lakas ang mga martial artist, hindi rin dapat maliitin ang husay ng mga armas. Ang mundo ay tila mapayapa, at walang maraming gawain na tila nangyari ng interbensyon ng kataas-taasang uri. Sa totoo lang, darating ang araw ng paghuhukom. Ang lahat ay sisabog sa kaguluhan balang araw. Hindi kailanman papayagan ng Supreme Class na kontrolin ng mga ordinaryong tao ang mundo, nobela. Nais nilang gawing isang malupit na lugar ang mundo kung saan ang pinakamalakas lamang ang makaligtas. Ang mga taong lumikha ng pangako ng Diyos ay walang pakialam. Sabik na lamang silang makita ang bagong mundo. Hindi nagtagal ay napagtanto ito ng mga Dragonite at nagsimulang maghanda para sa digmaan. Siyempre, may halong demograpiko ang Supreme Class. Ang ilan sa kanila ay matuwid sa moral at naghahanap ng hustisya, habang ang iba ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili. Sa kabutihang palad, na-recruit ng mga Dragonites ang mga nasa dating kategorya. Samantala, ang iba pang masasamang mandirigma ay gumamit ng masasamang pamamaraan ng martial arts na may kinalaman sa dugo at mga sanggol. Ang grupong ito ay walang awa at lubhang marahas. Kung manipulahin, maaari silang maging kaaway ni Erudia. Walang makakatalo sa kanila noon. Isang kapahamakan kung sila ay umatake. Sila ang dapat ingatan ng mga Dragonites. Kasabay nito, si Helios at ang kanyang mga kapwa-alagad ay nagsisiksikan sa Wildefield. Nagpaplano pa sila kung paano mapupuksa si Forlivia. Halika, Helios, magsalita ka. Huwag mo kaming paghintayin. Ang grupo ay tumingin sa lalaki sa pag-asa. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung malalaman ng iba pang powerhouse sa Erudia ang tungkol sa kanyang regalo? Tanong ni Helios. Lalaban sila para makuha siya. Well, very gifted talaga siya. Sumasang-ayon ako na ang mga powerhouse na ito ay mamamatay para sa kanya. Pinaplano mo bang i-leak ang impormasyong ito, Helios? Baliw ka ba? Mawawasak si Wildefield. Wala tayong mapapala sa paggawa nito. Biglang sinabi ni Helios, well, we can just leak it to one party. Darating sila at aagawin si Evie. Napatingin ang lahat sa kanya, nalilito. Patuloy ni Helios, mas maganda kung sila ay mga kaaway na hindi kayang labanan ni Wildefield. Hindi nila siya aayusin. Sa halip, gagamitin nila siya para sa kanilang masasamang pamamaraan. Sa ganitong paraan, maaalis natin siya, at walang magtatanong kung ano ang nangyari. Nang marinig ito, tumawa ang grupo. Wow, ang ganda ng planong ito. Mukhang naplano na ni Helios ang lahat. Siyempre ginagawa niya. Ilalabas ko ang impormasyon mamaya. Pagkalipas ng 2 gabi, nag-ulo si Wildefield. May kumuha kay Evie. Nakidnap si Evie. Ang gobernador, the Eminent Four, at iba pang powerhouses mula sa Wildefield ay sumagip. Isang boses ng bata ang maririnig mula sa rooftop, sumisigaw, tulungan mo ako, guro. May isang itim na figure na nakatayo sa likod niya, mukhang demonyo. Ang batang ito ay sa akin, ang Shadow Order. Hinawakan siya nito at mabilis na umalis. Kunin sila. Nagsimula na silang habulin ng grupo. Sa kasamaang palad, ito ay walang pakinabang. Napasigaw si Avery sa galit. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1619. Galing sila sa Shadow Order. Labis ang pagkadismaya ni Avery. Kilalang-kilala niya ang organisasyong ito. Isa sila sa mga organisasyong matatagpuan malapit sa Westford at dalubhasa sa masasamang pamamaraan ng martial arts. Higit pa rito,
Karamihan sa mga mandirigma sa organisasyon ay makapangyarihan. Bago ang pangako ng Diyos, si Avery ay nakipaglaban sa pinuno ng Shadow Order, the Dark Lord, at lubos na natalo, nobela. Kaya naman, nadama ng lalaki na nawala ang lahat ng pag-asa nang malaman niya pala ang kumuha kay Forlivia. Ang pangkalahatang kahusayan ay mas malakas sa Wildefield. Mabawi sana ni Avery si Forlivia kung ibang tao ito. Gayunpaman, ito ang Shadow Order. Ang nakaraang pagkatalo ni Avery ay nagbigay sa kanya ng sapat na trauma. Napakaraming pag-aalinlangan sa kanyang pagtatapos. Sino ang nag-leak ng impormasyong ito? Akala ko sinabi ko sa lahat na ilihim ito. Sigaw ni Avery. Guro, walang sikreto sa mundong ito. Maaga o huli, malalaman ng mga tao ang tungkol kay Evie. Ngayon, ang Shadow Order ang unang nakakaalam. Paano natin sila lalabanan? Tanong ni Helios. Napangiti ang ibang mga alagad sa kanilang sarili. Alam ni Helios na si Wildefield ay natatakot sa Shadow Order. Kaya, sinadya niyang i-leak ang impormasyon tungkol kay Forlivia sa kanila. Tiwala siya na hindi nang ahas ang kanyang amo na labanan sila. Nagalit si Avery, ngunit hindi niya maibalik ang loika ni Helios. Hindi siya nang ahas na isipin kung paano nag-leak ang impormasyon tungkol kay Forlivia. Sa isang iglap, ang buong Wildefield ay naging madilim. Natahimik ang lahat. Ngayong naalis na ng Shadow Order si Forlivia, maaaring makapinsala sa mga bagay. Maaari nilang gamitin siya para sa kanilang masasamang paraan o iayos siya sa isang hindi magagapi na manlalaban. Alinmang paraan, ito ay nakapipinsala para kay Wildefield. Sumakit ang puso ni Avery sa naisip. Evie, anong nangyari sa kanya? Sumugod sina Zoe at Mia matapos malaman ang nangyari. Pakiusap, Gobernador, kailangan mong iligtas si Eve. Siya lang ang anak ko. Hindi siya pwedeng mamatay. Histeryosong hikbi ni Zoe. Sumama din si Mia, umiiyak at walang magawa. Gayunpaman, walang sino man sa Wildefield ang nagbigay ng kanilang suporta, kasama si Avery. Pakiusap, sino man. Iligtas si Evie. Isa siyang gifted na bata. Paano mo hahayaan na kidnapin siya ng iba? Tumama ang pako sa ulo nito sa sinabi ni Zoe. Gayunpaman, walang maglakas loob na umamin na sila ay masyadong natakot na pumunta. Hindi mo alam ang Shadow Order. Mayroon silang 7 rank 4 at 2 rank 5 Supreme Class Fighters. May mga chismis pa na ang pinuno ng Shadow Order, the Dark Lord, ay aakyat sa rank 6. Iyon ay katulad ng Diyos. Walang pagkakataon si Wildefield. Matapos marinig ang mga salita ni Helios, ang iba ay huminga ng malalim. Ang rank 6 Supreme Class ay isa pang antas sa sarili nitong. Hanggang ngayon, si Avery ay na-stock sa rank 5 Supreme Class. Maya-maya, mag-level up ang Dark Lord. Hindi si Avery ang kakampi niya noon. Gayun din, baka patay na ang iyong anak na babae ngayon, kung isasaalang-alang kung gaano karahas ang mga manlalaban na iyon. Well, ano ang masasabi natin? Malas naman si Evie. Ito ang kapalaran. Nagpatuloy ang iba sa pagtunog. Bumagsak si Zoe sa lupa sa gulat. Napabuntong hininga na lang si Avery. Wala siyang masyadong magagawa. Nasa Northampton pa rin si Levi nang marinig niyang tumunog ang kanyang telepono. Kumakanta, kumakanta, kumakanta. May nakakataong alerto na nagmumula sa kanyang telepono. O hindi, nasa panganib si Evie. Bumilis ang tibok ng puso ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1620. 2 araw lang akong wala. Sa kabutihang palad, nasa kanya ang chip na iyon ni Forlivia. Kung hindi, hindi pa rin niya malalaman ang nangyari. Ayon sa nakaping na lokasyon, siya ay 300 milya mula sa Wildefield. Papatayin ko ang kumuha sa anak ko. Tara na, ngayon na. Agad na tinungo ni Levi ang kinaroroonan ni Shadow Order. Samantala, si Wildefield ay nasa kawalan pa rin ng pag-asa sa pagkawala ni Forlivia. Walang lakas ng loob na iligtas siya. Si Helios at ang iba pa ay lihim na nagmasid. Sa wakas ay naalis na natin ang salot. Maya-maya lang ay nagkamalay na si Zoe. Muli siyang nakiusap sa lahat na iligtas si Forlivia. Iligtas mo siya. Di ba sabi mo siya ang pag-asa mo? Ang iyong kinabukasan. Ganyan ka ba katikat sa Shadow Order? Ang kanyang mga salita ay matagumpay na nagudyok kay Avery. Sige, pupunta tayo.
Bakit hindi tayo dapat? Siya ay sumigaw. Paano tayo tutulong? Nagsisiksikan sa kanya ang Eminent Four at iba pa. Aaminin ko na mas magaling ang Shadow Order kaysa sa atin. Gayunpaman, lalaban tayo hanggang dulo para sa ating kinabukasan. Siyempre, hindi tayo pupunta sa sarili natin. Iipunin ko ang lahat ng Supreme Class Fighters, at sama-sama nating lalabanan sila. Oo, magandang ideya iyon. Tara na, lahat ay nagsisigawan para gawin ang kanilang bahagi. Sa kanilang determinasyon, nakita ni Zoe ang isang kislap ng pag-asa at lumuhan ng tuwa. Zoe, dapat ba nating ipaalam kay Levi? Baka may idea siya o dalawa. Mas malaki ang tsansa na mailigtas si Evie noon, mungkahi ni Mia. Umiling si Zoe. Hindi natin masasabi kay Levi. Wala siyang magagawa. Ang mga lalaking ito ay mga bawal. Kung alam ni Levi, baka matarante siya at ilagay ang sarili sa panganib. Mia, ay pangako mo sa akin na hindi mo sasabihin sa kanya. Iligtas man natin si Evie, ito ang magiging sikreto natin. Kahit nag-aatubili, tumanggo si Mia. Sa katunayan, hindi dapat malaman ni Levi ang tungkol dito. Magpapanik lang siya at walang maitutulong. Sa kasamaang palad, ang oras at edad ay hindi kapaki-pakinabang para sa isang normal na tao na tulad niya. Napakabilis, natipon ni Wildefield ang 7 powerhouse. Kabilang sa kanila ang ilang Rango 4 Supreme Class Fighters. Gobernador, ano ang nangyayari? Bakit mo kami pinatawag agad? Tanong ng isa sa kanila. Hindi nagdadalawang isip si Avery na karanasan ang katotohanan. Sinabi niya sa lahat na nilalabanan nila ang Shadow Order. Utos ng Shadow. Baliw ka ba? Hindi ako maglakas loob na pumunta. Ako rin. Na. Inaasahan, napaatras ang lahat sa takot nang marinig nila ang Shadow Order. Ipinakita nito kung gaano kinatatakutan ang organisasyon. Walang sino man ang magpapasimula ng pag-atake laban sa kanila. Sa katunayan, maiiwasan nilang mag-cross ang mga landas sa lahat ng paraan. Ang mga residente ng Wildefield ay natigilan sa proklamasyon ni Avery. Umupo si Avery sa isang sulok, mukhang nawalan ng pag-asa. Hindi niya akalain na ang mga taong ito ay mas takot pa sa kanya sa Shadow Order, nobela. Samantala, si Helios at ang mga disipulo ay nagtatawanan sa kanilang sarili. Guro, harapin mo ang katotohanan. Walang kaugnayan sa amin si Evie. Hindi natin dapat ipagsapalaran ang buong Wildefield dahil sa kanya lang. Bulalas ni Helios. Napabuntong hininga ulit si Avery. Parang sumuko na siya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi unahin ang kaligtasan ni Wildefield. Hindi. May pag-asa pa. Pakiusap. Huwag kang susuko. Umiyak si Zoe. Hindi pinansin ng lahat ang babae sa pagkakataong ito. Samantala, nakarating si Levi sa kinalalagyan ng Shadow Order ng hindi oras.